Hi guys! Welcome back to my channel for today's video. Since na-miss ko yung pandemic days namin ng mga BNT, ngayon lulutuin ko yung aming comfort food ng mga panahon na yon. So ngayon magluluto tayo ng spicy carbonara. So itong recipe na to is original siya by BNT Ariel Gutierrez Ramalia. Sa kanya ko to una natikman. Kasi birthday ng pamangkin niya, si Ashley, tapos nagluto yung ate niya ng carbonara, so binigyan niya kami. Ganun siya ka-generous nung pandemic. So nung natikman namin yung recipe na yon, sobrang nasarapan kami lahat kasi malahilig kami lahat sa spicy. So tinanong ko sa kanya kung paano nila niluto yung recipe na yun, hanggang sa naging favorite ko na siya na every time na nagkikrave ako ng carbonara, ganung klaseng luto yung ginagawa ko. Kaya naman ngayon, ipapakita ko sa inyo at magluluto tayo ngayon ng carbonara dahil birthday din daw ni Durayday! Bakit Durayday pangalan mo? Panchimpiri yun, di ba? Durayday. Yung pangalan na Durayday Panchimpiri. Pero kabaligtaran naman yung face card. Nabubugbog lang paglaseng. Kaya naman ngayon, since may special occasion, magluto tayo ng carbonara. And ito na din yung dinner namin dito sa bahay ni BNT Aya. So, simulan na nating magluto. So, meron tayong mga recipe natin dito. Meron tayong fettuccine pasta. Ito yung pinakamagandang klase ng pasta kasi hindi siya nakakaumay. Unlike dun sa normal na spaghetti, nakakaumay kasi siya. This one, maganda yung texture niya pag ito yung gamit natin sa pasta. Then, isa sa pinakamahalagang ingredients din, ang century tuna na maanghang. Ito yung pinaka-main ingredients kasi ito talaga yung nagpapasarap. Mas masarap to pag sobrang daming century kasi malalasahan mo. Ito yung meat doon sa ating carbonara. Lalo na pag sobrang anghang, napakasarap talaga. So, papatikim natin ito sa kanila mamaya. And ang magiging sauce ng ating carbonara, meron tayong all-purpose cream. So, hindi ako gumagamit ng ready-made na carbonara sauce na kasi ito yung naalala kong ginagamit talaga namin before pag nagluluto kami ng carbonara. Actually, ang nakasanayan namin is yung Nestle cream kasi walang available. So, pare-pares lang naman itong all-purpose cream. So, yun lang ang ating mga ingredients. Sobrang onti lang pero sobrang comforting nitong food na to. Oo nga, mushroom. Nawala sa isip na. Hotdog na balo. Hindi kami nagaganon? Hindi din kami nagaganon. Hindi din. Over the budget. Over the budget niya. Hindi ako nagaganon bacon. Diyan sa may mushroom. Mushroom ang nilalagay ko. So, ayun lang. Si Aye, pag nagluluto siya ng carbonara, naglalagay siya ng mga bacon tsaka ham. Ako, ang nakasanayan ko lang kasi talaga is century. Kasi I love spice. So, mag-isa muna tayo ngayon ng ating sauce. Yung pagpapakulo ng pasta, alam niyo naman na yan. For sure, nagluluto naman kayo lahat ng pasta. So, yung pagluto na lang ng sauce, yung papakita ko sa inyo. Since walang mantika, pala kaming nabili eh. Ang gagamitin nating oil na lang is yung oil ng century. So, ikikisa lang natin siya ng ganyan. Ng very, very light. Tapos, ang next na natin ang ilalagay ang ating century. Mahalaga ang paggigisa kasi yun yung nagpapasarap pag naluto yung century mix. Try natin mag-isa, ilagay na lang natin ang ating century. Ayan, the more, the merrier. Like promise. Lalo na yung mga chunky tuna. Ayun yung masarap later sa sauce ng ating carbonara. So, kumukulo na ang ating pinakulong tubig. Maglagay na natin ang ating pasta. So, 10 minutes lang natin yung pakukuluan para al dente pa din siya. Ang dami pala niya. Akala ko unti lang siya. Ay, 3 century ilalagay natin. Kasi nga, mas madaming century, mas masarap. Punta katingin kayo sa akin! Eksena nila, nakatingin sila sa akin habang nagluluto. Nakakatawa. Nakagano kasi yung buhok mo lang. Kasi baka sumabit sa niluluto. Oo, paka-arte, percent po bread. Ang OA mo. Ang lagkit kasi ang init. Gay tayo ng madaming paminta para magpadagdag din ng anghang and magdadagdag flavor sa ating carbonara. Bumili kami ng 5 peraso, so lagay natin mga 4. And maglagay din tayo ng salt to taste. Ay, ang dami. So ngayon, ginigisa lang natin at malapit na ding maluto ang ating pasta na fettuccine. Ano yun? Ba't may pagdaan ka na parang walang nangyayari sa buhay mo? And super bango niya na! Ang bilis lang talaga nito maluto.
Pag nag-crave kayo ng carbonara, you can cook this for 20 minutes. Craving satisfied na kayo. Mas tipid pa. Pag sa mga kapiyan kasi, around 250 pesos to, tas isang kainan lang. Pag ganito, pwede nyo ng pagsaluhan ng magtotropa. So, pag nauumay na kayo sa buldak, pwedeng alternative. Kasi for sure, madami ding may favorite ng carbonara. Kasi syempre, ang mga Pinoy, nauumay din minsan sa spaghetti. So, naghanap sila ng ibang atake. So, pwede nyo itong lutuin. Ilang beses ko na ito na-vlog nung pandemic eh. And before, pag ito yung vlog ko, laging umabot ng 200,000. Ngayon, tingnan natin kung ilang view. Iba yung itsura mo sa camera, mama. Bakit? Iba din sa personal? Peke. Pag nag-isanan natin ng maayos ang ating mga ricados, ito na yung pinaka-last part natin. All-purpose cream. Dahil ito ang magsisilbing sauce ng ating carbonara. Yung iba naglalagay ng evap milk eh. Pero ito lang talaga yung nakasanayan ko kasi. So wala silang choice. Ako nagluluto. Ako nag-vlog. So ito lang din yung kadapat nilang tikman. So 3 piraso din ang ilalagay natin. Yun yung ratio natin sa all-purpose cream. Same lang din sa dami ng Century tuna. Or parang ang dami. Ang mahalaga dito is slow ko kasi madali lang masunog yung creamer. So, hinaan nyo lang yung apoy. Salu-haluin nyo lang. So, after 5 minutes, luto ng ating carbonara. And kapain na kami. Ang mahirap lang dito kalay, ang hirap hinaan ng apoy nila. Either sobrang lakas niya or mamamatay siya. Maglalagay din tayo ng chocolate. Ito ang magsisilbing last pampalasa ng ating sauce. So, isang buo lang. Hindi tayo gumagamit ng magic sarap. So, luto na ang ating carbonara at ito na ang ating final outcome. Sobrang sarap para tayong nasa kapihan. Pero ang pinakamahalaga dito, kung masarap nga ba siya or magugustuhan ng ating mga kasama dito sa bahay. And para sa ating unang titikim ng ating spicy tuna carbonara, walang iba ang pambansang ngongers. Ang bakalang din nauubusan ng lalaki, Madam Ivan Bebera. Saka pa naman Wala yung nila. Malicious or Cheeky Emma. Wag kang pauso, walang ganun sa akin. Titikman lang yung luto ko, wag kang pauso. So, mukhang masarap, parang mamahalin, parang yayaman. Walang eme, totoo. Mukhang appetizing. Michelin star. Hindi pa, kanya pa lang parang kulang pa ng garnish, ng mga Paano kaya naman kakain? Kagarnish ang kupa. Yan ganun, pag todo ka. Pag kami, parang hindi mo binibigay yung belt mo, pero pag kay todo bigay. No, para sila mangula. Ni Onin. Gago. Sila tado talaga ito yun. Mapasmado bibig din eh. Sorry po. Tikman mo na. Lagyan mo ng tuna para mas masarap. Ito na nga eh. Wala timing pa naman parating yung kapatid ko, nagugutom na. Ang sabi ng kapatid, napakalayo. Sinong ano yan? Ni Elaine, hindi nyo pa namimit yun. Akala ko isang kapatid. Napakalayo daw ng bahay ko. Parang gutom na. Ito pa. Masarap! Bakit? May pagdududa? Hindi, masarap na. Ang gutom lang ako. Ganun. Walang magic sarap yan, na reminder lang. Walang shinortcut dyan, timpla ko talaga yan by Mama Emma. Medyo matingin pa konti yung pero Hindi na mga nasunog yan sa ilalim. Malas ka na tikman mo siya. masarap na. I'll give it 9 out of 10. Anong 1? Anong wrong? Hindi naman tayo perfect eh. Ay hindi, perfect ako. Sino nagsabing hindi? Charing lang. Sobrang blooming ni Emma ngayon. Ano lang? Kaya mo din mo sa kanya. Papatingin ko pa yung mga babae. Sarap! I want more. Ito pa. Hindi Emmet no. Masarap talaga. Ay, totoo siya. Hindi siya kasama sa script. Hindi na M&M. So, approved siya by Madam Ivan. Si Madam Ivan maarte sa pagkain yan. Hindi lang halata, pero maarte yan. Kaya mga babaeng na-impact ako sa inyo, likay dito. So, ang rule sa vlog ko, kapag babae yung kasama, bawal naka-cluster, dapat ako lang. Charing lang. Dito ka. So, tikman nyo na ang aking carbonara. So, ito ang aking birthday gift sa'yo. Wow. Pambawi sa bugbog. Oo, te. Sobrang sakot ng likod ko noon. Tikman nyo na. Tignan sa dating tinino eh. Kumakain mo kayo ng carbonara? Oo, favorite ko ang carbonara.
Manghang. Manghang. Ngayon ko lang matatry manghang. Nakabuo siya, plaster. Ako nakapag-retouch nga eh. So si naglagay sa akin, si Bea naglagay ng cluster sa akin. Gusto ko yung honest kunwari hindi niya ako kilala, hindi ko kayo nakainuman. Ba't ganon? Baka totoo yung mo. Totoo yung anghang na. Anghang. Pero ang sarap. Yung totoo. Ngayon ko lang natikman kasi ngayon lang ako nakatikim ng carbonara na manghang. So, check siya for me. Pero hindi naman siya ganun kaanghang na hindi mo na siya makakain. Ikaw? Maharap. Matigas lang konti yung... Pare-pareha sila ng comment. Yung akin hindi naman. Yun Siguro nga, malas. Feeling ko yung may mga ugali yun. Yung nakakain ng matigas na pas. Yun yung isa, nakakain din ng matigas. Pero masarap. Sobrang sarap. Kuha na kayo ng inyo doon. Thank you po. Thank you po. So si Aye, mamaya natin patikimin si Aye kasi naglilinis pa po siya ng banyo. So amoy kubeta pa po siya ngayon. Ako naman ang titikim ngayon ng ating carbonara. Kasi kanina hindi talaga ako confident sa luto ko kasi nga yung pasta ni-reheat namin siya kasi kuno lang sa water. Sige, nakabahan ako baka hindi na siya masarap. Dahil nga baka nag-overcook siya or maalsa ganyan. Pero ngayon tikman natin. And sabi naman nila lahat masarap daw. Dapat lang. Crunchy lang yung noodles. Yung iba, matigas na tagay noodles. Natanggap ko naman. Hindi ko kasi nahalo. Dalawa kasi niluluto ko. So, nasunog yung ilalim. That kasi nahalo siya every time. So, let's just taste muna. Yung nakain kong pasta, okay naman. So may malas lang. Karma lang yung sa iba nakakain na matigas. Pero ang sarap ang anghang. Favorite ko talaga dito, yung sobrang daming paminta at saka chunk na tuna. So for me, approve naman siya. So later, ang pinaka-final approve natin is yung kay Ay. Kasi sa kanya nagsimula tong recipe na to. Pero for me, approve siya. Kainan na kami. Next tayo naman ang husga titikim sa pagkain ni Mama Emma. So, fresh mo parang Marley. Gago kayo. Napansin mo yung ay hindi pala kasunod sila Sabi ko sana magkakasunod kayong babae. Gaw kasunod ko kaya carry ako. Ala, gusto ko makuha yung tuna. Tsaka, creamy siya. Hindi ko nga, di ba sabi mo malagnaw? Creamy naman. Ang sarap. Sabi mo hindi masarap yung yung last item na ginamit. At malamot yung noodles na nakain ko, hindi matigas. Perfect yung anghang, perfect yung Hindi ko creaminess. nakain ka matigas at pagdap ka lang na wala kang karma. Nung kinakain ko yung yung chunk na Ang sarap siya guys. Approve. 10. Perfect ka. Bawal kang hindi perfect, di ba? So, ayan ako naman ang titikim, fresh from the bag. So, titikman na natin siya. Kanti lang muna, kasi hindi pa ako masyadong buto. Hi po! That is Bea, the line. Masarap. Medyo maalat lang. Yan nga din sabi ko, maalat. Sabi nila hindi. Maalat Sa akin dalawa maalat, sa kanila hindi. Ikaw lang nagsabi na maalat. Ako dinahalatan ako Kasi si Darla at si Madam, maulam sila. Ito din mga babae, hindi daw maalat. Pero ako nahalatan nga din ako. Ay, lahat naman kay Darla kasi wala naman talagang kumpulan. Yun nga lang din. Lahat dyan appetizing, true. Bakula pa din yung basura. Giving ka, sweetheart. Magpapainom ka ba, sweetheart? Hindi. Pero ako dinalabasan ko talaga yung ganito. May alat factor nga lang talaga siya. Pero overall, bongga siya na si Emma. Pwede ka nang Mag-asawa! So dito ko na-end yung vlog guys. Thank you so much for watching. Comment down below kung anong gusto nyo. Lutuin natin sa ating next vlog. Hanggang sa uli. Bye!